Hi guys! Welcome back sa Ginhawa Pinoy. Ang channel kung saan pinag-uusapan natin ang pera, mindset, at kung paano umasenso ng may peace of mind. Kung bago ka dito, make sure to subscribe at i-click ang bell icon. Para lagi kang updated sa mga real talk videos natin about money and financial freedom. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na madalas marinig pero bihira na iintindihan. Passive income. Yes, yung pera na kumikita kahit natutulog ka. Pero tanong, totoo ba yan? At paano magsimula kahit busy ka sa trabaho? Stay with me hanggang dulo, dahil isi-share ko ang 5 passive income ideas na pwede mong simulan today, kahit hindi ka pa expert o may malaking kapital. Part 1, ano ba talaga ang passive income? Ang passive income ay pera na pumapasok kahit hindi mo ito aktibong pinagtatrabahuan araw-araw. Pero huwag tayo magpaloko sa hype. Hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Sa simula, kailangan mo pa ring mag-invest ng oras, effort, o kaunting puhunan. Para humandar ang system mo. Ang goal, gumawa ng income system na eventually kikita kahit wala ka. Think of it like planting a seed. Sa simula, kailangan mong alagaan, diligan, bantayan. Pero pag lumago na, magbubunga na siya kahit hindi mo nahawakan araw-araw. Part 2. Passive income idea number 1, digital products. Isa sa pinakamadaling simulan ngayon, digital products. Ito yung mga e-books, templates, printable journals, o online courses na pwede mong ibenta online kahit tulog ka. Example, kung marunong kang gumawa ng planner, guide, o checklist, pwede mo itong ibenta sa Etsy, Gumroad, o sarili mong website. Once uploaded, automatic na ang benta. Wala ka ng physical na product o shipping hassle. Tip: use Canva or Notion templates kung beginner ka. Low cost, high demand, at sobrang flexible. Part 3, passive income idea number 2, affiliate marketing. Next, affiliate marketing. Ito yung paraan kung saan kumikita ka sa pagre-recommend ng product o service ng iba. Kapag may bumili gamit ang link mo, may komisyon ka. Example, pwede ka mag-apply sa Shopee, Lazada, o Amazon affiliate programs. O kung may YouTube channel ka, like Ginhawa Pinoy, pwede mong ilagay sa description ang mga links ng tools na ginagamit mo. Wala kang sariling product, pero you earn every time may bumili. Tip: focus on products you actually use and trust. Mas authentic equals mas benta. Part 4, passive income idea number 3, rental income. Kung may extra space ka, like apartment, kwarto, o kahit maliit na lupa, pwede mong gawing source of passive income. Pwede kang magpa-rent sa tenants, travelers, herb style, o kahit mini storage space business. Ang kagandahan dito, once set up na ang contract, steady monthly income na siya. Pero reminder, passive, yes, pero may maintenance pa rin. Kailangan mong siguraduhin na maayos ang lugar. At tama ang mga tenants mo. Part 5, passive income idea number 4, content creation. Ito na ang uso ngayon, creating content online. YouTube, TikTok, Facebook Reels, kung saan-saan. Baka sabihin mo, ChatGPT, hindi ako marunong mag-video. Don't worry, kahit faceless content pwede. Pwede kang gumawa ng voiceovers, slideshows, o motivational reels. Once may views ka na, you earn through ads, brand sponsorships, and affiliate links. At ang best part, yung mga videos mo na ginawa mo last year, pwedeng kumita pa rin ngayon. That's true passive potential. Part 6, passive income idea number 5, investments. Of course, hindi mawawala dito ang investments. Hindi mo kailangang maging financial expert. Pwede kang magsimula sa mutual funds, index funds, o government bonds. Ang principle, pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Kahit maliit lang ang simula mo. 500 pesos to 1,000 pesos per month. After several years, lalaki yan dahil sa compound interest. Parang nagtanim ka ng puno na lumalaki taon-taon. The earlier you start, the better. Part 7, the real secret, combining active and passive. Ang sikreto ng mga financially free. Hindi lang isa ang source of income. May active income, like your job or business.
At may passive income, like investments or digital products. Kung pagsasabayin mo yan, unti-unti kang lalayo sa paycheck-to-paycheck life. Ang goal, gumawa ng multiple streams of income. Para may ginhawa kahit anong mangyari. So now you know, passive income is real. Pero kailangan mo munang magtanim bago ka mag-ani. Start small, stay consistent, and invest in knowledge. Kung gusto mo pa ng ganitong real talk na money content, subscribe ka na sa Ginhawa Pinoy. And comment below. Ready na akong magtanim ng passive income. This is Ginhawa Pinoy, reminding you, ang tunay na ginhawa, nagsisimula sa tamang mindset at diskarte. See you on the next video.